dito? Meron bang viewers tayo na boboto kay Gringo Honasan? Sorry. Okay, mga kababayan, since wala naman sumasagot. Etong si Gringo Honasan, mga kababayan, pinag-iisipan ko dati na ito ay isama ko sa aking senatorial slate. Okay? Ang problema, lumabas po, maaga pa lang ay nagpakita na ng kulay etong si Gringo Honasan. Mukhang ano to, mga kababayan, nagbabayad ba ng utang? Honasan, nangalap ng signature. Noong nakaraang araw, mga kababayan, itong si Gringo Honasan nakipagkita kay Basti Duterte. Okay? Sabi niya ganon, ito yung pangyayari ha, noong araw ng March 24, so ngayon, 4 na araw nang nakakaraan. Davao City Mayor Basti Duterte and former Senator Gringo Honasan are planning to file a petition before the International Criminal Court to bring back former President Rodrigo Roa Duterte. Ito kasing si Honasan ay nag-iikot actually, mga kababayan, at pumunta po ng Davao. Mabuti na lang, alam nyo, ito, totohanan to, ano, may lumalapit sa akin na itong si Honasan ay i-promote ko. Okay? May lumapit, may kumausap, gusto mo ba si Honasan? Sabi ko, hindi. Ayaw ko niyan, traidor yan sa mga Marcos eh. Isa yan sa mga nagpahirap sa mga Marcos. Bakit ko iboboto yan? Okay? Hindi ko, sabi ko, ayaw ko. At hindi ko rin yan pag-iinteresan. Sabi ko ganun. Pero pag may nakita ko dyan, content ko yan. Eto, pumunta nga po doon sa Davao. Nakipagkita kay Basti Duterte. Tapos sabi niya ganun, mga kababayan, in a statement on Monday, Honasan said, the petition will be filed through a people's initiative. Magpapakalat daw po sila ng petition drive na kung saan po ipananawagan dito, magpapapirma sila ng para pabalikin si Rodrigo Roa Duterte. Sabi ko, parang nasisiraan na itong mga to. In their dreams, lagi silang nananaginip ng gising. Eto nga, no, yung pinakamagagaling na accredited lawyer ng ICC, sila Kaufman, sabihin natin, ang kanilang naiisip talaga is interim release. Kahit anong gawin ninyo, ang ICC is wala pong jurisdiction over the Philippines. So yan ay moot and academic. Walang kayang gawin yan. Kahit magkaroon pa kayo ng People's Initiative, kahit makakuha pa kayo ng 1 milyon na pirma, hindi po papayagan yan basta-basta ng ICC. The only way is the interim release. Pero, nabanggit ko na sa inyo kagabi, interim release, mga kababayan, nasa kamay pa rin ng Pangulo. Okay? Nasa kanyang mga kamay ang pagpapasya kung papayagan ba niya. Kasi ang requirements, kailangan magkaroon ng kasunduan ang mother state ng subject at syempre ang ICC. And dahil tayo nga ay hindi member ng ICC, paano tayo magkakaroon ng pakikipag-ugnayan sa kanila? So ito, kalokohan lang to. Makikita ninyo, itong si Gringo Honasan, mga kababayan, ay isang, ano lang to, naghahanap ng boto ng mga Duterte. Sabi rito, the petition is in accordance with the rules and regulation of the ICC, allowing the people to participate directly in ongoing proceedings. We aim to gather as many signatures as possible and extend invitation to other organizations to join us in our efforts to bring back former President Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, mga kababayan, dahil ba sa ginagawa na ito ni Gringo Honasan, siya po ay naku-question. Kasi, ibinalita rin na itong si Honasan habang siya po ay nagtatago noon, ang nagkanlong or ang nagprotekta sa kanya ay itong si Digong Duterte. Okay. Ano ang point natin dito? Davao.
Lahat ba ng nagtatago sa Davao pumupunta? Ha? Bakit lahat ng nagtatago sa Davao ang puntahan? Oh. Oh, sabi ni Lerma Sundita. Totoo yan, si Hunasan na isang traidor kay President Ferdinand Marcos. Inggit yan kay Apong Lakay. Huwag iboto yan. Kaya nga, hinindian ko eh. Mga kababayan, ayaw ko talaga. Sabi ko gano'n, no way. Bakit ko naman ipopromote yan? Bakit ko ilalagay sa channel ko yan? 'Di ba? Traitor yan sa mga Marcos. Once a traitor, forever a traidor. Tagalog, English, pinagsama. Grabe. Ito pa mga kababayan. Dahil nga po sinasabi na si Digong ang nagkanlong sa kanya, tinanong siya kung ito daw ba ay pagbabayad ng utang. Sabi ni Hunasan, hindi daw. Sabi niya, Hunasan asserted that the petition is not pro-Duterte or anti-Marcos. Julul. Sinulokohin mo. Host Pinky Web as Hunasan, he felt that meron din kayong utang na loob. That's why you are also launching the signature campaign. That's the side issue. Ang utang na loob ko sa sambayan ng Pilipino, if you look at my history, 17 years as a soldier, 7 years as a rebel, then 21 years as a senator, first independent senator in the Philippine political history, and then secretary. Uy, ba't hindi mo inilagay dyan? Dapat 17 years as a soldier, 7 years as a rebel, then 21 years as a senator, and sabihin mo, I am one of the traitor of Marcos Sr. Dapat ganon. Di ba? De joke lang mga kababayan. Pero hindi naman po nakasulat yon. Kaya lang, nakikita natin, sayang etong si Hunasan. Buti na lang nagpakita na ng tunay na kulay. Kasi marami akong kakilala na iboboto to mga Ilocano din. Di ba? Yung ang kumakausap sa akin pre, baka naman pwedeng i-promote mo si Hunasan. Sabi ko ganun. Teka, bigyan nyo nga ako ng mga nagawa ni Hunasan. Sabi ko, teka lang, bago mo ako bigyan, natatandaan ko Si Hunasan isa sa mga traidor ng mga Marcoses. No way. Hindi ko na pag-aaksayahan ng oras, kakong ganun. Pero mga kababayan, mga ka-GP Natics, hindi ba nahihiya itong mga tatakbo na to na magsisenador? 'Di ba? Dito pa lang, kahit sabihin natin, dito na lang, kalimutan na natin yung history. 'Di ba? Kahit na nandiyan yan sa utak natin, ang ilagay nating isipin ganito. Huwag na natin isipin yung Huwag na natin isipin, mga kababayan, itong si Digong. Ang isipin natin, ano ba ang magagawa ng senador na to? Siya ba ay magsisilbi sa taong bayan para sa best interest ng taong bayan o para sa isang tao lamang? Kasi itong mga taong ito, sila talaga ang kinatawan natin. Sila. Boboto natin sila kasi inaasahan natin na may magagawa sila. Pero kung ang mga taong ito, mga kababayan, alam naman natin na parang doon sa mga kakilala lang, itong mga taong ito ay poprotektahan pa yung mga taong kagaya ni Digong Duterte, wag na lang. Sayang po ang boto. 'Di ba? Mayroon pang mga tatakbo dyan na karapat-dapat na hindi bias. Sabi ni Fernando Gonzales, doon pala nagtago si Hunasan yung hinahanap ng otoridad. May kaso rin yan na di sumunod sa chain of command, isang traitor yan. Pero kay Ping Lacson, boto natin. Si Ping, boto ko si Lacson. Okay? Si Rosita Santiago, no to Hunasan. Rosario Abalos, ako hindi ko iboboto yan si Hunasan. Shamia, no to Hunasan. Patay ka Hunasan. Diba? Ito naman mga kababayan, hindi naman tayo ang nagpakalat nito. It is written in all articles naman. 'Di ba? Sa mga iba't ibang pahayagan na nakasulat talaga ito, na sinabi niya. Kinuwento niya pa parang ang tapang niya pa na he is ready kahit ano po ang mangyari. Sinabi niya, hindi kasi nung nagtatago ako dati,
Si Digong ang sumuporta sa akin. Patay tayo dyan. Kaya tuloy natanong siya, yan ba ay pagtanaw ng utang na loob? Oh. Yan kasi ang nangyayari sa atin dito sa Pilipinas, kaya hindi umaasenso ang bayan natin, ang bansa natin, kasi lagi tayong nakasandal sa utang na loob. Yung utang na loob na yan, maganda yan. Pero maganda yan sa mga bagay, mga kababayan, na dapat positive din. Hindi pwedeng utang na loob, negative outcome. 'Di ba? Hindi pwedeng may utang na loob ka dahil sa utang na loob. Hayaan mo na lang na ang Pilipinas, manatili na lang ang Pilipinas sa ganito kababang estado. Total, may utang na loob ako dyan, at least mabayaran ko yung utang na loob ko. Anak ka ng tinapa. So yung nakalimutan ng mga makakapalang apog ng mga pulpolitiko na new age of cyber world na ngayon. Kaya nga 'di ba? Hindi nila alam. Sa bagay, ito mga lumang tao naman po to. GP, give me more knowledge about no remittance at pag-usapan natin. Huwag kang mag-alala, PSP. Mamaya, nakahanda yan. Diba? Sige, dito muna tayo. Pag-usapan natin itong secret